sa puntong ito, makakausap po natin ang hipag ng biktima dito sa road rage, si Enil Mendoza. Enil, magandang hapon sa iyo. Bagamat alam kong hindi maganda ang hapon para sa inyo. Good afternoon. Enil? Good afternoon din. Hello po. Good afternoon din po, ma'am. Oo. Oo. Enil, tukoy na ng pulisya kung yung pagkakakilanlan ng suspect. Ano ang susunod na plano ng pamilya kaugnay dito? Actually po, inaayos po muna namin si Ton hanggang sa Mailibeng. Pero we have the operatives naman with us who kept on working as well with General Eliazar. So sa ngayon po, sila po yung gumagalaw habang inaayos din naman po namin yung brother-in-law ko po. Oo. So alam mo ba na yung sasakyan ay dinala na dito sa Camp Karingal ngayong hapon, yung sasakyan ng suspect? Yes po. Actually, I've witnessed the surrender. However, I wasn't able to see who the person was kasi mabilis yung transition. Enil, ngayon ba napag-desisyon na kung kailan ililibing itong si To be Anthony? honest po, wala pa pong finality kasi syempre gusto namin matanggap muna ng bawat isa bago tuluyang mawala sa piling namin si Ton. Yung kapatid mo na kasama niya sa motor nung maganap ang pamamaril, kumusta na siya ngayon? Siya po si Michael, siya po yung husband ko. He's doing better naman po kasi nakakapagpatibay din po ng loob at yung pag-asa dahil may pag-asa na rin po kasi kaming nakikita na malinaw yung kaso dahil dito dahil nga kay Atienza. So medyo kahit papano nakakahinga na ng konti kahit na wala pa talaga siya hindi pa talaga siya nadadakip ng mga pulis. Oo, pero kumusta siya ngayon? Yung asawa mo, medyo okay naman po. Medyo okay naman na po na siya. Medyo okay naman na po siya compared dun sa first 2 days. Lagi namin siyang kinakausap para eventually matanggap na po niya yung nangyari sa kapatid niya. At dito sa pagpunta dito sa nangyari na ito, syempre nakakausap ng mga pulisya. Ano yung mga ibinibigay sa yung mga assurance ng pulisya na mabibigyan ng hustisya itong si Anthony? Actually, meron pong binanggit sa akin si General Eliazar kanina na a lawyer. We don't know if he is the suspect's lawyer na nakikipag-coordinate kay Sir. So, yun yung huling update sa akin ni Sir Eliazar po. Alam mo, Enil, lumabas na yung picture ng suspect at siyempre hindi pa naman siya lumilitaw. Meron ka bang gustong panawagan sa mga maaaring makakakita rito, makapagbigay ng impormasyon para sa madali niyang ikadarakip at makakuha yung hustisya? Opo, Mr. Atienza, kung may pinagdadaanan ka nung nagawa mo yun, maaaring maintindihan namin pero sana maintindihan mo rin yung ginawa mo sa pamilya namin, kay Ton. Hindi naman kami yung pamilyang walang pinag-aralan para hindi makipag-usap ng maayos. Pero sana sumuko ka na para matahimik na si Ton, matahimik na ang pamilya namin at magkaroon ka na rin ng peace of mind. Ideal si Maria Reginaldo, itong fiancé nitong si Anthony. Kumusta siya ngayon? Kumusta siya ngayon? Araw-araw po kasama ko siya para at least medyo nadadivert at gusto rin po niya kasi makuha yung mga first-hand informations na nakukuha ng family. So, syempre po, nagdudusa, masakit kasi kakasal na po sila eh. Pero, masakit tanggapin, pero hopefully po, makarecover. Siguro sa pagsuko ni Mr. Atienza, malaking tinik na mabubunot sa mga puso namin to. Gusto niyo po ba siyang makausap? Yes po. Pwede ba namin siya makausap? Pwede ba namin siya makausap? Oo. Hello, Itong fiancé po ni Anthony. Maria? Yes po. Kumusta ka ngayon? Yes, kumusta ka ngayon? Mukhang may development, no? Kahit paano umuusad yung kaso dahil nilabas na yung picture ng suspect at yung sinasabing sasakyan na dala niya nung mangyari yung krimen. Andito na sa Camp Karingal. Ano yung mga gusto mo pang gawin ng ating mga otoridad para dito sa ikalulutas ng kaso ng yung fiancé? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kapulisan po natin ng CCPD, General Eliazar,
sila Attorney Ariel Inton na talaga pong tutok dito sa kaso na to at hindi po talaga kami pinapabayaan. Isa lang din po yung inahangad namin yung magkaroon na ng closure, yung katapusan, makulong yung dapat makulong, magdusa yung dapat magdusa sa nangyari. So ngayon, ikaw naman satisfied ka doon sa itinatakbo ng mga investigasyon? Opo, kasi po hours by hours, minute by minute, meron po silang progress na sinasabi sa amin na talagang ay eto na, nangyayari na itong mga bagay na to, konti na lang. So rest assured naman po talaga ako na masasolve yung kaso as soon as possible. Talagang kumakapit po kami. Alam ko, Marian, na napakabigat nito nangyari sa'yo, no? Pero araw-araw, lalo na ito, siyempre, andiyan ka pa, nakaburol yung si Anthony, tapos ikaw naman, nag-aasikaso ka. Gaano kahirap itong pinagsasabay mo at pinagdadaanan mo? Mahirap po kasi ang pangarap po ng mag-asawa ay magsama habang buhay. At yun yung tinanggal sa amin. Yun yung inalis sa amin. So yun yung po nahihirapan ako. Kasi kasama ko na siya, kapartner ko na siya. So siya na yung, kumbaga sobrang kabiyak na talaga yung turingan namin for how many years. Tapos inalis. So ang hirap-hirap po talagang mag-adjust. Although natutuwa ako dahil may progress, pero hindi po kasi ito yung buhay na pangarap namin. Hindi ito yung buhay na inaantay namin para sa amin. Hindi ito yung buhay na pinaprepare namin para sa aming dalawa. May mensahe ka ba doon sa suspect na hanggang ngayon hindi pa rin sumusuko? Sa'yo, Fredison at Piensa. Sa, Sa kanya po, sumuko ka na. Kasi hindi ka rin po namin titigilan. Kahit walang tulog, walang kain, hindi rin po kami titigil hanggat po hindi ka nahuhuli. Pagdusahan mo yung ginawa mo, pagdusahan mo lahat ng ginawa mo, at makonsensya ka. Kasi alam ko po, may pamilya siya rin. May anak siya, babae din, same age generation, so sana po, makonsensya ka naman. Ayun po. okay, Maria, maraming salamat ha at muli pakikiramay sa iyo ha. Maraming Ayun salamat sa po, binigay maraming mong pagkakataon. salamat din po, Miss Susan. Thank you po. Si Marian Reginaldo, siya po ang fiancé nitong biktima sa road rage na si Anthony Mendoza.